Mabibigat na yabag ni Elise Rios, ang tanging ingay sa loob ng maluwang na opisina ng kanyang ama. Tumigil siya sa harap ng desk nito. Nakatikom pa ang mga kamay niya, habang ang malamig na tingin ng kanyang ama nakatuon sa kanya. Elise. Malamig ang boses ng kanyang ama na halos wala ng emosyon. Alam mo bang nalalagay na sa alanganin ng kumpanya natin ngayon? Tumango siya at pilit pinapalakas ang sarili. Hindi siya maaaring magpakita ng kahinaan sa harap ng kanyang ama. Yes, Dad. I know po. Then you know what's at stake. Pagpapatuloy nito bago itinulak ang makapal na folders sa kanyang direksyon. Hernandez Group, ang pinakamalaking investor na maaari natin makuha. Pero hanggang ngayon, hindi mo pa rin siya napapapirma. Napalanok ang dalaga habang kinukuha ang folder. Nabasa niya doon ang pangalan ni Larkin Hernandez. Kagaya noong unang beses na nabasa niya ang pangalan nito. Ganon pa rin hanggang ngayon ang lakas ng kabog ng kanyang dibdib. Ang lalaking ito lang naman. Ang ilang beses niyang nireject noong college. Ngayon, ito na ang pinakabatang bilyonaryo sa bansa. At ang lalaki na lang, ang tanging pag-asa ng kumpanya nila. Do you realize what this means, Elise? Umangat ang kilay ng kanyang ama. Ang malamig na mga mata nito ay tumatagos sa kanya. Kapag hindi mo ito nakuha, wala ka ng karapatan sa kumpanya. Lahat ng pinaghirapan ko ibibigay ko sa ibang tao. You will lose everything. Napasinghap siya, para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Ang pangarap niyang mamahalas sa kanilang kumpanya. Ang buhay na pinaghahandaan niya lahat nakasalalay sa deal na ito. Pero Dad, sinubukan niyang kumontra, pero agad siyang pinutol ng kanyang ama. No excuses, Elise. Bigay mo ang lahat o wala ka makukuha. Tumayo ito mula sa upuan, bago siya tinignan ng diretso sa mga mata. You only have one chance. Prove to me that you deserve this company. Tumalikod ito, bago nagtungo sa bintana ng opisina. Mukhang tinititigan nito ang malawak na tanawin ng syudad na binuo nito gamit ang mga kamay at kapangyarihan. Ayoko marinig ang pangalan mo sa mga board members kung mabibigo ka. I want results. Big results. Sumikip ang dibdib niya. Alam niyang hindi na ito pagbabanta. Ito na ang ultimatum. Binitiwan ng kanyang ama ang isang mabigat na buntong hininga. Huwag mo kong biguin. Tahimik na lumabas ang dalaga sa opisina. Ang mga daliri niya nakakuyom sa gilid ng kanyang palad. Ang mga salita ng kanyang ama, parang matalim na kutsilyong tumatarak sa kanyang puso. Pagdating niya sa sariling opisina, mabilis niyang isinara ang pinto at huminga ng malalim. Kaya mo to, Elise. Bulong niya sa sarili, habang pilit ibinabalik ang kumpiyansa na kanina pa unti-unting nawawala. Kailangan niyang suyuin si Larkin Hernandez, ang lalaking galit na galit sa kanya. Muli niyang tinignan ang folder sa kanyang kamay. Ang bawat pahina nito puno ng numbers at analysis. Mga data na kaya niyang basahin kahit nakapikit. Pero ang mas mahirap ay ang paglapit kay Larkin. Alam niya hindi ito basta papayag na makapag-usap lalo na sa kanya. Muli niyang nilingon ang kanyang cellphone. Nandoon pa rin ang huling mensahe nito mula sa nakaraang meeting nila. Ang matipid pero matalim na mga salitang, "Don't waste my time again." Nung unang hinamon siya ng ama, alam niya sa sarili na kaya niya ang lahat. Kaya naman hindi niya ito inatrasan. Ngunit nang sa loob ng maraming taon, nabasa niyang muli ang pangalan ng binata. Nawala ang lahat ng tapang niya. Napapikit siya. Ito na ang pagkakataon niya para patunayan ang sarili. Pero paano nga ba niya mapapalambot ang pusong dati niyang tinatanggihan? Napailing siya. Wala nang atrasan. Haharapin niya si Larkin Hernandez. Kahit pa ang kapalit nito, muling masaktan ang kanyang puso. Huminga siya ng malalim. Itinapon ang takot sa likod ng kanyang isipan. Kaya niya ito. Kailangan niyang kayanin. Pagkatapos ng mahabang araw sa opisina, tahimik na nakaupo ang dalaga sa kanyang kwarto. Nakabukas ang laptop niya, ngunit blanco ang screen.
ni hindi niya magawang simulan ng presentation para kay Larkin Hernandez. Parang sinisiksik ng alaala ang bawat sulok ng utak niya. Pinapaalalang hindi siya basta-basta makakatakas sa nakaraan. Nakapikit siyang sumandal sa headboard ng kanyang kama. Pilit inaalis ang bigat sa kanyang dibdib. Ngunit kahit anong gawin niya, bumabalik ang imahe ng lalaking ilang beses niyang tinanggihan noong college. Si Larkin, ang dating tahimik na campus heartthrob na palaging masuyong nanliligaw sa kanya noon. Maagang dumating si Elise sa Glass Tower na pagmamay-ari ng Hernandez Group. Ang mga pader nito puro salamin, kumikistap sa liwanag ng araw, para bang ipinapakita ang kapangyarihan at kayamanan ng may-ari. Huminga siya ng malalim bago pumasok sa main lobby. Ang mga takong ng kanyang high heels lumalapag ng matalim sa makintab na marmol ng sahig. "Ma'am, do you have an appointment?" Tanong ng receptionist. Ang mapanuring tingin nito tumama sa kanya. Ngumiti siya at pilit tinago ang kaba sa dibdib. "Yes, I have a meeting with Mr. Hernandez." Saglit na tumingin ang receptionist sa screen bago muling nagtanong. "Under what name, ma'am?" "Elise Rios." Agad na nagbago ang ekspresyon ng receptionist. Nawala ang ngiti nito. Sa halip na palitan niyo ng bahagyang kaba, tumango ito bago nag-type ng mabilis. "Please proceed to the top floor, ma'am." Sabi nito, habang ang boses mas naging formal. "Mr. Hernandez is in his office." Muling huminga ng malalim si Elise, habang pumapasok sa elevator. Tahimik itong umakyat, ang bawat numero sa digital screen, parang countdown ng orasan na nagbibilang ng mga segundo bago ang kanyang posibleng pagkatalo. Pagdating sa top floor, bumukas ang pintuan at bumungad sa kanya ang napakalawak na opisina ni Larkin. Ang glass walls ng opisina, nagbibigay ng tanawin ng buong syudad, mataas, malawak at tila abot kamay ang langit. Ngunit hindi ang tanawin ang nakakuha ng kanyang buong atensyon. Nandoon si Larkin, nakaupo sa itim na leather chair. Ang mga kamay nito, magkahawak sa ibabaw ng glass desk. Tumaas ang kilay nito na makita siya, pero hindi ito nagpakita ng kahit katiting na emosyon. "Elise." Malamig ang boses nito, puno ng katusuhan. "What a surprise." Lumapit siya. Pinipilit ang kanyang tuhod na wag manginig. "I hope I'm not interrupting?" Sabi niya. Pilit nang ngiti ang kanyang sinagot. Tinapik nito ang desk, saka tumingin sa kanya ng diretsyo. Ang mga mata nito puno ng lamig. "Hindi ka pupunta ng walang rason. So what is it this time?" Hindi mo na siya sumagot. Hinayaan niyang mapuno ng tensyon ang paligid. Pero alam niyang hindi siya dapat manghinas sa harap ng lalaking to. "May business proposal ako." Aniya. Pilit pinatatag ang kanyang dibdib. "I want to talk about a potential partnership." Napangisi si Larkin. Ang mga mata nito bahagyang committed. "Business proposal?" Umayos ito na upo, pinag-cross ang braso. "And you think you can just walk in here without an appointment and expect me to listen?" Napahagat siya ng kanyang labi, pero hindi siya umatras. Alam niyang kailangan niya magpakita ng tapang kung gusto niyang seryosohin siya ng binata. "I know this sounds so sudden, but I believe this could be mutually beneficial." Natahimik ito. Ang mga mata nito agad na nagmatsyag. Para bang sinusukat ang bawat galaw niya. "You have the guts. I'll give you that. But remind me, Miss Rios, why should I listen to the same spoiled brat who turned me down multiple times in college?" Napalunok siya. Naroon pa rin ang galit. Naroon pa rin ang sama ng loob. "People change, Larkin." Sagot niya habang pilit tinatanggal ang pag-aalangan sa kanyang boses. "And I'm not the same person you knew before." Tumayo ang binata bago siya unti-unting nilapitan. Bawat hakbang nito parang dagundong sa kanyang puso. Tumigil to sa harap niya. Ang tangkad nito ay tila nagpapalubog sa kanyang tiwala sa sarili. "Prove it. Show me that you're not the same spoiled girl who only cares about her own world. Convince me that you're worth my time."
Nanlamig ang buong katawan niya. Hindi niya inaasahan ang ganitong klaseng paghaharap nila. Akala niya kaya niyang kontrolin ang sitwasyon. Pero si Larkin ang may hawak ng lahat ng baraha. Give me a chance. I can prove myself to you. Sagot niya, pilit itinatago ang panginginig ng kanyang boses. Ngumisi ito sa kanya, pero ang ngiting yun puno ng sarkasmo. 1 month. Sabi nito, ang malamig na matay nagbabantang lumaman sa kanya. 1 month. To convince me that you're different. Fail, and you lose everything. Succeed, and maybe I'll consider your proposal. Natigilan siya. Alam niyang hindi ito basta-basta hamon. Pero alam din niyang wala na siyang ibang mapagpipilian. Fine. Sagot niya bago tumingala para hindi matalo ng takot ang kanyang boses. I'll take your challenge. Work for me. As my personal assistant. Agad nanlaki ang mata niya. Your personal assistant? Yes. Sagot ni Larkin. Ang mga mata nito'y matalim na tumititig sa kanya. Parang hinahanap ang kanyang kahinaan. I want you to experience the real world. No special treatment. No shortcuts. No family connections. Just hard work. Gusto niya ikunot ang noo. Ano ba yung naakala nito? Na dahil anak siya ng kanyang ama, kaya niya nakuha ang posisyon sa sariling kumpanya? She worked hard to get that position. Halos tawirin niya ang karagatan at akyatin ang pinakadelikadong bundok para patunayan ang sarili sa ama. Alright, I accept. Inisang tabi niya muna ang nakaraan nila. Dahil kung ikukumpara ito sa lahat ng pinagdaanan niya nung una sa kumpanya, walang-wala ito. Ngumisi naman ito. Ang mata nito'y kumikistap ng kakaibang interes. Good. Now get out of my office. Hindi na siya tumutol. Mabilis siyang umikot, naglakad patungo sa elevator. Pilit na pinipigilan ang sariling lumingon. Alam niyang ito na ang simula ng kanyang pinakamalaking laban. Laban para sa kanyang pamilya, laban para sa kanyang kumpanya, at laban sa lalaking minsan na niyang sinaktan. Kinabukasan nga maaga pa siya sa pagtilaok ng manok. Suot niya ang simpleng itim na pencil skirt at puting blouse, pero alam niyang hindi yun sapat para takpan ang kanyang kaba. Pagdating niya palang sinalubong siya ng sekretary ni Larkin. Isang matangkad at seryosong babae na si Eunice. Mr. Hernandez wants his coffee black, no sugar, no cream. Anito bago binaba ang stack ng papeles sa mesa. And make sure you don't mess up his schedule. He hates delays. Tumangutang siya bago kinuha ang mga papeles. Mabilis na tinungo ang pantry para kumuha ng kape. Pagbalik niya, nakita niyang seryoso na nagtatrabaho si Larkin sa harap ng computer. Ang daliri nito'y mabilis na nagtatype habang binabasa ang mga financial reports sa screen. Your coffee. Sabi niya bago nila pagantasa sa gilid ng mesa. Hindi siya tinignan nito, pero agad itong inabot ang tasa. Sinimsim nito ang mainit na kape, pero agad kumunot ang noo. Too bitter. Sabi nito, bago binaba ang tasa ng may tunog. Para bang sinasadya nitong ipakita ang pagkadismaya. Redo it, and don't waste my time. Bahagya siyang napaatras, pero mabilis niyang kinuha ang tasa at bumalik sa pantry. Huminga siya ng malalim, pilit na pinapakalma ang sarili. Kailangan niyang tanggapin ang ganitong klaseng trato kung gusto niyang patunayan ang sarili. Makalipas na ang ilang minuto, bumalik siya sa opisina nito. Dala ang bagong tasa ng kape. Muli niya ito nilapag sa mesa ng lalaki. At sa pagkakataong ito, bahagyang tumingin si Larkin sa kanya. Ang mata nito'y malamig pa rin. Sit. Utos nito, habang hindi pa rin tinatanggal ang tingin sa screen. We have a meeting in 10 minutes. Take notes. Umupo siya sa gilid ng mesa nito bago kinuha ang kanyang notebook at ballpen. Habang nagsimula ang video call, mabilis din nagbigay ng utos si Larkin, mga technical terms na hindi karaniwan para sa kanya. Pero pilit niyang sinusundan ang bawat salita. Sinusulat ang bawat detalyeng sinasabi nito tungkol sa mga bagong projects at international deals. Do you understand everything I just said?
Tanong nito pagkatapos ng meeting. Ang mga mata nito matalim na tumingin sa kanya. Tumango siya. Kahit pa may bahagi ng utak niya na naguguluhan pa rin. Good. Sagot nito ng walang bakas ng papuri. I don't have the time to babysit you, Elise. If you mess up, this deal is off. Tahimik siyang tumayo. Ang kanyang mga tuhod ay bahagyang nangangatog. Alam niya sinusukat siya ni Larkin. Tinutokso kung kailan siya bibigay. Pero alam din niya hindi siya pwedeng umatras. How can she prove herself? Kung sa paningin pa lang nito wala itong tiwala sa kanya na kaya niyang gawin ang lahat. Paglabas niya ng opisina, agad na huminga siya ng malalim. Alam niyang malayo pa ang tatakbuhin ng laban na ito. Pero wala siyang balak sumuko. Tahimik ang buong opisina nang dumaan ang 10:00 ng gabi. Maliban sa malambot na tunog ng air conditioning at ang pagbukas-sara ng mga elevator, halos walang ibang ingay ang narinig ni Elise. Nakatambak ang mga papeles sa kanyang mesa. Mga financial reports at project proposals na kailangang tapusin bago ang susunod na board meeting. Pero kahit anong pilit niya ituon ang sarili sa trabaho, ang isip niya, hindi maiwasang gumala sa lalaki nasa kabilang silid. Mula sa kanyang mesa, tanaw niya si Larkin. Sa loob ng glass-walled office nito. Nakayuko ito at seryosong nagbabasa ng mga dokumento, habang ang isang kamay mahigpit na nakakuyom sa ibabaw ng mesa. Napansin niyang may ilang botones na nakabukas sa puting polo nito. At bahagyang gusto tang manggas na tila sinadyang itaas para mas maging komportable. Hindi niya maiwasang pagmasdan ng lalaking ito. Ang lalaking dati niyang tinanggihan, pero ngayon ay tila mas naging misteryoso at mas nakakaakit kesa dati. Muli siyang bumalik sa kanyang trabaho. Pero ilang minuto pa lang ang nakakalipas nang mapansin niyang tumayo si Larkin mula sa upuan. Naglakad dito patungo sa glass wall ng opisina na nakaharap sa malawak na tanawin ng syudad. Tahimik itong tumingin sa mga ilaw ng lungsod, ang malalaking gusali, at kalsadang puno ng sasakyan na para bang mga kumikislap na bituin sa kalupaan. Hindi niya maiwasan ang pag-uusisa. Ano kayang iniisip ni Larkin sa ganitong oras? Elise. Malalim ang boses nito. Biglang nagsalita nang hindi siya nililingon. Napatigil siya sa pagsusulat. Yes, Mr. Hernandez. Tumalikod ito mula sa glass wall. Ang malamig nitong mga mata, nakatuon sa kanya. Why are you still here? Bahagyang naginit ang pisngi niya. Hindi niya alam kung insulto ba yun o simpleng tanong lang. Finishing the reports you assigned. Sagot niya, pilit pinipigilan ng panginginig ng boses. Naglakad ito pabalik sa mesa bago muling umupo. Pero hindi pa rin inaalis ang tingin sa kanya. You don't have to stay late. Hindi ko inaasahan magiging perpekto ang trabaho mo. I want to prove myself, Mr. Hernandez. Hindi ako sumusuko ng basta-basta. Bahagyang tumaas ang isang sulok ng labi ni Larkin. Para bang may naalala itong nakakatuwa. You're still the same, Elise. Sabi nito. Nagulat pa siya. Dahil bahagyang lumambot ang boses nito. Stubborn and proud. Napalunok siya. Hindi niya alam kung dapat siyang matuwa o matakot sa sinabi nito. Tahimik na muling binuksan nito ang laptop sa mesa. Pero bago ito muling bumalik sa trabaho, huminga ito ng malalim. Para bang pinipilit alisin ang pagod na bumabalot sa katawan. Why do you work so hard? Biglang tanong niya nang hindi napigilan ang sarili. You already have everything. Power, money, influence. What else do you want? Nakita niya ang pagkatigil nito. Muli itong tumingin sa kanya. Ang mga mata nito'y bahagyang lumamlam. Para bang may konting kirot na sumilip sa malamig nitong ekspresyon. Not everything. Sagot nito, bahagyang bumaba ang boses. There are things money can't buy. Natahimik siya. Hindi niya inaasahan ang ganitong sagot mula kay Larkin. Akala niya, wala nang pakialam ang lalaking ito sa mga bagay na hindi nabibili ng pera. Muling bumalik ang binata sa laptop at hindi na ito nagsalita pa. Pero sa kabila ng malamig nitong itsura, ramdam niya ang bahagyang pagbabago ng atmosfera ng silid. Para bang saglit na bumukas ang pintuan sa pagitan nila. Tahimik na bumalik si Elise sa kanyang ginagawa. Pero hindi niya na maialis ang atensyon sa lalaking nasa harap niya.
Muli niyang naramdaman ang bigat ng kanyang puso. Ang parehong kabang naramdaman niya noong college pa lang sila. Alam niyang hindi na simpleng trabaho lang ang nararamdaman niya. Para bang may mas malalim pang ibig sabihin sa likod ng kanilang mga mata. Mga sugat na hindi pa rin nagagamot. Mga damdaming hindi pa rin tuluyang nabubura. Nasa isang high-profile business event si Elise. Suot ang kanyang eleganteng navy blue dress at silver heels. Kailangan niyang kumilos ng maingat. Ang bawat galaw, bawat salita ay mahalaga para masiguradong maayos ang kasunduan ng kanilang kumpanya sa bagong kliyenteng si Mr. Tan. Isang kilalang negosyante na may malawak na impluwensya sa real estate. Nasa kalagitnaan siya na pakikipag-usap kay Mr. Tan nang mapansin niyang unti-unti itong lumalapit. Ang mga mata nito ay palihim na sumusukat sa kanya mula ulo hanggang paa. Nagsimulang magtindigan ang balahibo niya, pero pilit niyang itinuloy ang pag-uusap. I heard, your company is struggling. Sabi ni Mr. Tan na ang tinig ay bahagyang nanunukso. I'm sure you'll do anything to close this deal. Napakunot ang noon niya pero pilit siyang umiti. We're confident in our capabilities, Mr. Tan. This partnership will be mutually beneficial. Ngunit imbes na sagutin, mas lalo pang lumapit si Mr. Tan. How far are you willing to go for this deal, Ms. Rios? Naramdaman niya ang malamig na pawis na dumadaloy sa kanyang batok. Nagsisimula ng sumikip ang kanyang dibdib. Pero hindi siya umatras. Hindi siya magpapatalo sa ganitong klaseng laro. I believe our company's performance speaks for itself. Sagot niya. Pinanatili niya ang kanyang boses na matatag. Pero bigla siyang nagulat nang maramdaman ang malamig na kamay ni Mr. Tan sa kanyang braso. Pinigilan niya ang sarili na umatras. Pero ramdam niya ang kaba sa kanyang dibdib. You're a beautiful woman and smart, Miss Rios. Bulong nito. Ang mukha nito ay masyado nang malapit sa kanya. I'm sure we can come to a more personal agreement. Agad niyang tinanggal ang kamay sa kanyang braso. I don't mix business with anything else, Mr. Tan. Sagot niya. Pinigilan ang panginginig ng kamay. Ngunit hindi pa rin tumigil ang lalaki. Mas lalo pa itong lumapit. Ang mga mata nito ay nag-aapoy ng pagnanasa. Oh, come on, Miss Rios. Don't be so uptight. Nanghihina na ang tuhod niya. Matagal na siya sa industriya, pero ito ang unang beses na pakiramdam niya. Lubos-lubos na naapakan ang dignidad niya. Sa kabila ng kabang nararamdaman, biglang may malamig na kamay dumapos sa kanyang balikat at hindi yun mula kay Mr. Tan. Nanggaling yun sa kanyang likuran. Tumindig ang balahibo niya nang marinig ang pamilyar na boses sa kanyang likod. Is there a problem here? Tanong ni Larkin. Ang mga mata nito ay nakatitig ng matalim sa lalaki. Saglit na natahimik si Mr. Tan, pero agad din itong umiti. Pilit na tinatago ang pagkagulat. Oh, Mr. Hernandez, we were just having a friendly conversation. Pero hindi tumigil si Larkin. Mabilis nitong iniharang ang katawan sa pagitan niya at ang lalaki. Ang malamig na mata nito ay nagbabanta. It didn't look friendly to me. Saglit na nagtagpo ang mata ng mga ito. Si Larkin puno ng galit at determinasyon. Si Mr. Tan bahagyang nagulat. Relax, Larkin. Pilit nang umiti ang matandang lalaki. Pero halatang bumigat ang bawat salita nito. We're just discussing business. Then keep it that way. Malamig na sagot ni Larkin. Hindi inaalis ang tingin sa matandang lalaki. Or I'll make sure you regret it. Bahagyang umatras si Mr. Tan. Halatang nawala ang kumpiyansa sa sarili. Of course. Excuse me. Agad na umalis si Mr. Tan. Ang mga hakbang nito ay mabilis at halatang nagmamadali. Tahimik na bumalik ang tingin ni Larkin sa kanya. Ang malamig na ekspresyon nito, unti-unting lumambot nang makita ang bahagyang pagkagulat sa kanyang muka. Are you okay? Tanong nito habang ang boses ay ginagawang marahan. Tumango siya, pero hindi niya na maitago ang pahinginig ng katawan. I'm fine. Muling tumingin si Larkin sa direksyon ni Mr. Tan. Para bang tinitiyak na hindi na ito babalik.
Next time, don't let yourself be alone with people like him. You can't trust everyone in this business. Napanganga siya. Hindi makapaniwalang may ganitong side si Larkin. Ang lalaking kilala niyang malamig, walang puso, at walang awa pagdating sa negosyo. Thank you. Mahinang usal niya. Ang kanyang mga mata nagtagpo sa malamlam na titig nito. Saglit silang natahimik. Para bang bumagal ang oras sa kanilang pagitan. Ramdam niya ang init ng kamay ni Larkin sa kanyang balikat. Ang bigat ng pag-aalala sa mga mata nito. Let's go. Bigla nitong sabi bago mabilis na inalis ang kamay sa kanyang balikat. You've had enough stress for one night. Hindi siya tumutol. Tahimik siyang sumunod sa binata palabas ng event hall. Ang kanyang puso, naguguluhan pa rin. Alam niyang dapat niya iwasan ang ganitong klaseng sitwasyon. Hindi lang para sa kanyang kaligtasan kundi para na rin sa kanyang damdamin. Pero hindi niya mapigilang isipin ang paraan ng pagprotekta ni Larkin sa kanya kanina. Ang malamig nitong boses, ang matigas na panga, ang mahigpit na tingin na para bang handa itong lumaban para sa kanya. Tahimik na naglalakad ang binata sa veranda ng beach house habang hawak ang isang baso ng whiskey. Humahampas ang malamig na hangin ng gabi at ang alon ng dagat ay parang musika sa tenga nito. Nasa malalim itong pag-iisip nang marinig ang marahang yabag ng takong sa likuran. Paglingon nito, nakita nito ang dalaga. Nakasuot ng simpleng puting dress na bahagyang sumasayaw sa hangin. Nakalugay ang kanyang mahabang buhok. At ang mga mata nito'y nagniningning sa ilalim ng liwanag ng buwan. Can't sleep? Tanong ni Larkin, bago tinungo ang malawak na riling ng beranda habang tumitig sa madilim na karagatan. Medyo. Sagot niya, bago tumabi dito, habang pinagmamasdan din ang mga alon. Masyadong tahimik dito. Napangiti ang binata kahit pasaglit lang. You've always hated the quiet? Do you remember that? Napatingin siya dito. Bahagya pang nagulat sa personal na komentong yon. Hindi agad sumagot ang lalaki. Ininom nito ang natitirang laman ng baso bago muling tumingin sa kanya. I remember a lot of things. Natahimik siya pero ang mata niya ay puno ng kuryosidad. Alam niya hindi basta-basta nagsasalita si Larkin tungkol sa nakaraan nila. Kaya hindi niya pinalampas ang pagkakataon. Like what? Muling humarap ang binata sa malawak na karagatan. Ang mata nito ay malalim na nag-iisip. Like the first time I saw you. Napalunok siya habang nararamdaman ang bigat ng salitang yon. Freshman year. You walked into the student council meeting like you owned the place. Everyone turned to look at you, and I remember thinking, who is this girl who walks like a queen but smiles like a child? Tahimik siyang natawa. Pilit tinatago ang pagbilis ng kanyang pulso. I wasn't that intimidating. Ngumisilang ang binata. Ang mga mata nito'y muling bumalik sa kanyang alaala. You were. You always had that effect on people. And that includes me. Natigilan siya. Nararamdaman niya ang bigat ng mga sinasabi nito. Alam niyang may malalim na kahulugan ng salitang yon. Pero pinilit niya hindi ipakita ang kaba. Bakit mo binibring up to? Saglit na natahimik ang binata. Na para bang nag-aalangan kung dapat may pagpatuloy ang usapan. Pero sa huli, napabuntong hininga ito at muling tumingin sa kanya. Because I need you to understand. I need you to know why it's hard for me to trust you again. Napalunok siya. Tell me. Muling humigpit ang hawak ni Larkin sa baso. Para bang sinasakal siya sa bigat ng kanyang sariling damdamin. Do you remember the night of the ball? Bahagyang bumilis ang tibok ng puso niya. Paano ba naman niya makakalimutan ang gabing yun? Ang gabing ipinagtapat ni Larkin ang nararamdaman nito sa kanya. Yes. Mahinang sagot niya. Ang kanyang mga matay bahagyang umiwas sa matalim na tingin nito. Napangiti ang binata pero walang saya sa mga mata. I confessed to you that night. I told you I like you more than a friend, more than a classmate. I told you that you meant everything to me. And you turned me down.
Naramdaman ni Elise ang panginginig ng kanyang kamay. Alam niyang darating ang usapang ito. Pero hindi niya inakalang ganito kahirap harapin ang mga alaala. You said I wasn't your type. That you couldn't see me anything as more than friend. Napatigil siya bago bahagyang napaatras. Hindi niya inaasahan ang diretsahang pagsumbat ng lalaki. Larkin, I was young. I didn't know what I wanted back then. Muling natahimik ang binata. Ang mga mata nito'y bumalik sa madilim na karagatan. Maybe? But that night, you broke something in me, Elise. You made me realize that even the strongest feelings can be dismissed in an instant. But it wasn't the first time. You rejected me multiple times, every time. It hurts me every single time. Tahimik na tumulo ang luha niya, pero agad niya itong pinahid. Hindi siya pwedeng magpatalo sa ganitong emosyon. Hindi ngayon, hindi kay Larkin. I'm sorry. Di ko naman sinasadyang saktan ka. Too late for apologies, Elise. But I appreciate the effort. Tumalikod sa kanya ng tuluyan ng binata. Iniwan siyang nakatayo sa veranda. Ang malamig na hangin ay parang yelong bumabalot sa kanyang buong katawan. Habang pinagmamasa ng papalayong likod nito, nararamdaman niya ang bigat ng kanyang sariling puso. Hindi na nga ito ang Larkin na dati niyang kilala. Ang lalaking masayahin, puno ng pangarap, at handang ipaglaban ang kanyang nararamdaman. Ngayon, ito na ang lalaking puno ng pader at tinik. Isang lalaking nasaktan at nagbago dahil sa kanya. At habang sinasara ni Larkin ang glass door, alam niya na hindi magiging kapareho noon ang relasyon nila. Hindi na. Maingay ang ballroom ng 5-star hotel. Nagniningning ang bawat chandelier. Sumasalamin ang ilaw sa mga kristal na baso at gintong dekorasyon. Nakapalibot ang pinakamayamang negosyante at kilalang personalidad. Bawat isa ay nagpapalitan ng matatamis ng ngiti at nagbubulungan tungkol sa pinakamainit na usapan ng gabi. Ang muling pagsasama ni Larkin Hernandez at Elise Rios. Nakasuot siya ng pulang satin gown na bumabagay sa kanyang maladyosang ganda. Nakatayo siyang mag-isa malapit sa bar. Hawak ang isang glass ng champagne. Habang pilit nang umingiti sa mga dumaraang kakilala. Pero sa likod ng kanyang mahinhing ngiti, ramdam niya ang tingin ng mga tao. Ang kanilang mga matay puno ng kuryosidad at chismis. Did you see them together earlier? They looked intense. Bulong ng isang babae sa likuran. Maybe she's trying to win him back. Sagot pa ng isang boses. Or maybe, she's just using him for her father's company, hindi ba? Napakuyom ang palad niya. Alam niyang magiging usap-usapan ang pagdating niya sa charity ball kasama si Larkin. Pero hindi niya inaasahan ganito kabilis kumalat ang bulong-bulungan. Biglang sumulpot ang binata sa kanyang tabi. Suot ang itim na tuxedo, na lalong nagpalalim sa presensya nito. Agad niyang naramdaman ang tensyon sa pagitan nila. Pero bago pa siya makapagsalita, mahina itong bumulong. Dance with me. Napalunok siya at bahagyang natigilan. What? Hindi ito sumagot. Hinawakan agad nito ang kamay niya at dahan-dahang hinila papunta sa dance floor. Ramdam niya ang init ng palad nito. At sa kabila ng kanyang kaba, masuyong sumunod siya. Pagdating nila sa gitna ng dance floor, marahan niyang inilapat ang kamay sa balikat ni Larkin. Habang ang kamay nito nakahawak sa kanyang bewang. Naririnig niya ang malambot na classical music na tumutugtog. Pero ang puso niya ang mas malakas ang ingay. Parang bawat tibok nito naririnig ng buong mundo. Mabilis na napuno ang dance floor ng iba't ibang magkapareha. Pero pakiramdam ni Elise silang dalawa lang ang naroon. Ang bawat galaw ni Larkin ay tiyak at kontrolado. Pero ramdam niyang bahagyang panginginig ng kamay nito sa kanyang bewang. Tignan mo sila. So much tension. I wonder what's really going on. Narinig niyang bulong ng isang babae. Napalunok siya habang pilit pinipigilan ng sarili na lumingon. Pero hindi nakatakas kay Larkin ang kanyang tensyon. Huwag mong pansinin. Let them talk. Malamig na bulong nito. Napaangat ng tingin si Elise sa mukha ng binata. Matalim ang mga mata nito. Pero may bakas ng determinasyon at proteksyon.
Para bang handa itong ipagtanggol siya sa kahit sinong manghusga. Di mo kailangan gawin to. Mahinang sabi niya, I can handle this. Ngumiti lang ang binata, pero hindi nawala ang lamig sa mga mata nito. I know you can, but that doesn't mean I let them disrespect you. Ramdam ni Elise ang pag-iinit ng pisngi niya. Para bang saglit na nagbukas ang pinto ng kanilang nakaraan at muling nagpakita ng lalaking minsan niyang tinanggihan. Ang lalaking handang ipaglaban ang kanyang dangal kahit pa sarili nitong reputasyon na nakataya. Napansin niyang unti-unting bumabagal ang musika. Ramdam niyang unti-unting bumababa ang bulungan sa paligid. Para bang ang bawat mata'y silid nakatuon sa kanila. Ang dating magkaibigan, ang dating magkaeskwela, ang dalawang taong may lihim na nakaraan, muling nagtatagpo sa gitna ng malawak na dance floor. Pagkatapos na ilang segundo huminto ang music. Pero hindi bumitaw si Larkin sa kanyang bewang. Muling nagtagpo ang kanilang mga mata. Ang kanyang mga mata na puno ng pagkalito at sa binata na puno ng determinasyon. Don't let them get to you. I won't let them ruin your reputation. Bago pa siya makasagot, naglakad na si Larkin. Palayo. Iniwan siyang nakatayo sa gitna ng dance floor. Habang ang kanyang puso ay kumakabog sa hindi may paliwanag na lakas. Habang pinagmamasdan ng papalayong figura ng binata, doon niya napagtanto ang isang bagay. Matatag ito. Malamig. Ngunit si Larkin ngayon may bakas pa rin ang lalaking minsan niyang minahal. Napilit niyang itinatanggi magmula pa noon. Madilim ang kalangitan. Sa labas ng bintana ng penthouse ni Larkin, mula sa salamin tanawang kumikislap na ilaw ng lungsod. Para bang mga bituing bumabagsak sa lupa. Tahimik ang paligid. Tanging ang mahinang pag-ugong ng aircon at ang marahang kaluskos ng mga papelang maririnig. Nakaupo siya sa itim na leather couch. Hawak ang kanyang laptop habang pinapalitan ng ilang detalye ng business proposal na kailangan nilang isumiti bukas. Nasa harap naman niya ang binata na nakasandal sa glass desk nito. Habang tinititigan siya. Elise. Malamig na tawag ni Larkin. Ang tinig nito bahagyang mas malalim kaysa karaniwan. Napalingon siya at bahagya pang napakunot ang noo. Saglit na tumingin sa kanya ang binata. Nakatahimik lang ito. Tila ba pinipigilan ng sarili. Pero nang magtagpo ang kanilang mga mata, nabalot sila ng kakaibang tensyon. Why are you doing this? Why are you trying so hard to prove yourself? Bahagyang natigilan ng dalaga. Alam niyang darating ang ganitong pagkakataon na tatanungin siya nito. Pilit niyang iniwasan ang titig nito, pero hindi niya maitatanggi ang pangungusap ng kanyang puso. Because I have something to prove, not just to you but to myself as well. Muling napuno ng katahimikan ang silid. Biglang tumayo si Larkin. Agad niyang naramdaman ang init ng katawan, habang unti-unting binabawasan ng lalaki ang distansya sa pagitan nila. Do you really think you can change my mind that easy? That you can erase the past just like that? Hindi agad nakasagot si Elise. Nararamdaman niya ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Para bang ang bawat segundo, nagpapalapit sa kanila sa hindi inaasahang bangin. Bangin? Nang hindi pagkakaintindihan. Nang hindi pagkakaunawaan at nang kaguluhan sa isip. Larkin, I'm not trying to erase the past. I'm just trying to make things right. Muling nagtagpo ang kanilang mga mata. Naroon ang pagkalito. Ang mata ni Larkin puno ng galit. Ngunit may hindi mabasang bakas ng kakaibang pagnanasa. Right? You think you can just walk back into my life and pretend like nothing happened? Bahagyang napaatras si Elise. I know I hurt you. But I'm trying to fix this. I'm trying to fix us. Saglit na natahimik ang binata. Ang mata nito ay muling bumaba sa labi niya, na para bang saglit ito nakalimutan ng galit. Biglang humakbang si Larkin ng mas malapit. Wala nang distansya sa pagitan nila. Ramdam ang init ng katawan
Ang bawat pulgada ng presensya ay parang apoy na bumabalot sa kanya. Bakit mo pa ako nilalapitan, Elise? Alam mong delikado to. Hindi na siya nakapagsalita. Nararamdaman niya ang bawat pintig ng kanyang puso, ang bawat hininga ni Larkin na dumadampi sa kanyang pisngi. Para bang ang buong mundo'y huminto at silang dalawa lang ang natira. Dalawang taong puno ng sugat, galit at lihim na pagnanasa. At bago pa siya makapag-isip, bigla na lang lumapat ang labi ng binata sa labi niya. Mainit, marahas at puno ng pagnanasa at hinanakit. Ramdam niya ang pagigpit ng hawak nito sa kanyang bewang. Para bang gusto siyang ikulong sa bisig nito. Agad siyang napalunok pero hindi niya nagawang umatras. Ang bawat halik ni Larkin ay parang apoy na lumalaman sa kanyang buong katawan. Ang kanyang mga labi ay parang nakalimutan na kung paano tumanggi. Nang bumitaw ang binata, pareho silang humihingal dalawa. Ang mata nito'y nagniningas habang nakatitig sa kanya. Ang kanyang mga labi bahagyang namumulad dahil sa bigat ng kanilang halikan. Wala na itong atrasan ni Liz. Bulong ni Larkin ng may bigat at puno ng damdamin. You've already crossed the line. Hindi na siya nakapagsalita. Alam niyang tama si Larkin. Hindi na sila pwedeng bumalik sa dati. Nagbago na ang kanilang relasyon. Tahimik siyang tumayo at iniwas ang mata kay Larkin. Pero kahit papilit niya iwasan ang nararamdaman, alam niya ang totoo. Hindi lang galit ang bumabalot sa binata. Naroon ang pagnanasa. Ang pag-ibig na minsang nagsimula. Pero ngayon tila nababalot ng galit at paghihigante. Maingay ang ulan sa labas ng opisina. Tumutugtog ang patak nito sa bintana. Parang mga paalala ng sugat na nakaraan. Nakaupo siya sa conference table na nakayuko habang inaayos ang dokumentong kailangan niya ipasa sa binata. Habang abala siya sa kanyang ginagawa, napansin niya nakabukas ang laptop sa mesa nito. Sa gilid, nakabukas ang isang lumang folder na may pangalan ng isang babae. Isabela Hernandez. Saglit siyang natigilan. Kilala niya ang apelyidong yun. Apelyido ng pamilya ni Larkin. Pero sino si Isabela? Hindi niya napigilan tignan ang screen. May ilang lumang litrato. Nakadisplay ang larawan ng isang batang babae na nakangiti habang yakap ang mas batang si Larkin. Kitang-kita ang saya sa kanilang mga mata na para bang wala pang bakas ng kalungkutan ng mga ito. Napatigil siya. Pilit na iniintindi ang larawan. Sa isang larawan nakatayo si Larkin sa gilid ng isang hospital bed. Hawak ang kamay ng batang babae na may suot na puting gown. Sa likod ng mga ito may banner na nakasulat, Happy 10th Birthday, Isabela. Napabuntong hininga siya at tila nararamdaman niya ang bigat ng larawang yon. Isa pang litrato ang nagpakita kay Isabela na nakaupo sa isang wheelchair habang tinitignan ang paglubog ng araw kasama si Larkin. Elise. Biglang tawag ng binata, dahilan para mapabalikwas siya sa kanyang kinauupuan. Agad niyang sinara ang laptop, pero huli na. Nakita ni Larkin ang pagkagulat sa kanyang muka. Agad na sumimangot ang lalaki. What were you doing with my laptop? Napalunok siya, pilit tinatago ang kaba. I didn't mean to pry. I just saw the pictures and... Walang may karapatang buksan ng mga yon. Kahit sino, kahit ikaw. Malamig na sabi nito, ang boses ay puno ng babala. Saglit siyang natahimik, pero hindi niya napigilang magtanong. Who is she? Hindi agad sumagot si Larkin. Saglit itong tumalikod at huminga ng malalim. Ang mata nito ay puno ng kirot. Para bang muling nabuhay ang isang matagal ng sugat. She's Isabela. She was my sister. Natigilan siya. Hindi niya inakalang may kapatid pala ang binata. Lalo pat hindi nito kailanman binanggit ang tungkol dito. She passed away. Cancer. She was only 10. Bahagya niyang naramdaman ang panginginig ng kamay nito. I promised her. I promised her I would protect her family. That I would become someone strong enough to never lose anything important again. Hindi siya agad nakapagsalita.
That's why you became so ruthless. You built these walls around you to protect yourself. Tumingin si Larkin sa kanya. I don't expect you to understand. You live in a world of privilege and comfort. You have no idea what it feels like to lose someone you love. Hindi nakapagsalita si Elise. Alam niyang tama si Larkin. Wala siyang karapatang husgahan ng lalaking ito. Ang lalaking nawala ng kapatid at sinadyang patigasin ang puso para protektahan ang sarili mula sa muling pagkabigo. Tahimik na umalis ang binata sa kanyang harapan. Iniwan siyang nakatayo sa gitna ng conference room. Ang kanyang puso puno ng kirot. Ngayon alam niya na ang dahilan. Nang malamig at walang pusong maskara ni Larkin. Hindi ito dahil sa kayabangan o galit, kundi dahil sa isang sugat na hindi pa rin gumagaling. Isang alaala ng isang batang babae na nag-iwan ng permanenteng bakas sa puso nito. Maaga pa lang abala na si Elise sa opisina ni Larkin. Inihahanda niya ang dokumento para sa nalalapit nilang business presentation. Pilit na pinapanatili ang kanyang focus sa trabaho kahit na naguguluhan ang kanyang puso. Kagabi lang, naramdaman niya unti-unti nang bumabagsak ang pader na itinayo ng binata sa pagitan nila. Ramdam niya ang pag-iinit ng kanilang relasyon. Mga stolen glances. Ang gabing puno ng tahimik na pagtatapat sa isa't isa. Pero nang buksan niya ang kanyang cellphone, para bang binuhusan siya ng malamig na tubig. Breaking news! Elise Rios, the secret mistress? Rumors surface about Larkin Hernandez' new lover and her questionable intentions. Napaupo siya at halos mabitawan ang kanyang cellphone. Agad niyang binasa ang article at bawat linya ay parang kutsilyong sumasaksak sa kanyang dibdib. Sources reveal that Elise Rios, the daughter of a struggling businessman, has been using Larkin Hernandez to save her father's failing company. Insiders claim she's been playing the role of devoted assistant to secure future in his empire. According to the source, that Miss Rios has been seducing the young billionaire for her own gain. She's also been spotted talking to every businessman lately. Hindi siya makapaniwala. Sino nagpakalat ng ganitong kasinungalingan? Alam niyang marami ang naiinggit sa kanya. Pero hindi niya inakalang may magtatakang sirain ang kanyang pangalan ng ganito kawalang puso. Sa gitna ng kaguluhan ng kanyang puso, biglang bumukas ang pinto ng opisina. Pumasok si Larkin. Ang mga mata nito'y nag-aapoy sa galit. Hawak nito ang isang tablet na nakabukas din ng parehong article. Care to explain this? Napatingin siya sa binata. Ang kanyang mga mata puno ng takot at pagkabigla. Larkin, I didn't... Save it. Putol nito sa kanya. I trusted you, Elise. I let you into my life, into my business, and this is how you repay me? Larkin, please! I didn't do this. Wala akong kinalaman sa article na yan. Pero hindi nakinig ang binata sa kanya. Humakbang ito papalapit. Ang mata nito'y puno ng galit at pagkamuhi. Do you really believe na sinadya ko yan? And do you really think I'm stupid? You played me, Elise. You used me to save your family's company. You made me believe you were different, that you really changed. Naramdaman niya ang pumumuo ng luha sa kanyang mata. Pilit niyang pinigilan ang sarili na umiyak. Larkin, please. I tried everything clean to get your signature. Alam mo naman na I'm doing this to save our company, di ba? But I will never cross something. I am professional. Ngunit hindi nagbago ang ekspresyon ng binata. Para bang bawat salita niya, lalo lamang nagpapalalim sa galit nito. Spare me the innocent act, Elise. You're just like others. Greedy, manipulative, and willing to do anything to gain power. Hindi na siya nakapagpigil. Agad siyang tumayo mula sa kanyang upuan. Ang kanyang mga mata nag-aapoy na rin. Huwag mo kong husgahan, Larkin. Alam mo, hindi ako ganon. Alam mo kung gaano ako nagsusumika para patunayan ang sarili ko sa'yo. Pero lalong tumigas sa mukha nito. I don't care. I'm done with this. I'm done with you. Para bang tinamaan siya ng kidlat. Hindi niya inaasahan ang ganitong pagtanggi mula dito. Larkin, please don't do this. Pero tumalikod lang ang binata.
Ang likod nito'y parang malamig na pader na hindi na kayang butasin ang kanyang salita. Leave! I don't want to see you again. Napaatras siya. Ang kanyang puso'y pinupunit habang pinagmamasa ng papalayong likod ni Larkin. Alam niyang hindi siya nagkasala, pero hindi niya maipaliwanag ang paratang laban sa kanya. Tahimik siyang lumabas ng opisina. Pilit na pinipigilan ng kanyang luha habang naglalakad sa mahabang hallway ng gusali. Naririnig niya ang bulungan ng mga empleyado. Ang kanilang mga tingin puno ng kuryosidad at panghuhusga. Nang makarating siya ng elevator, hindi niya napigilan ang pagbagsak ng luha. Ramdam niya ang bigat ng pagkatalo, ang sakit ng maling akusasyon, at ang kirot ng pagtanggi mula sa lalaking minahal niya na higit sa sarili niya. Alam niya sa kanyang sarili na ginawa niya ang lahat ng patas sa maayos na paraan. Kung ano man ang malalambot na nangyari sa pagitan nila ni Larkin, pawang totoong emosyon yun. Personal choice niya yun. Ang akala niya, ito na ang pagkakataon na para tuluyang aminin sa sarili na magmula noon wala siyang ibang minahal kundi ang binata. Ngunit nagkamali siya. Malamig ang hangin sa rooftop ng building ng Hernandez Corporation. Madilim ang kalangitan at tanging mga ilaw ng lungsod ang nagbibigay ng liwanag sa paligid. Naroon siya, nakatingin sa malayong abot-tanaw habang pilit na pinipigilan ang pag-agos ng luha. Narinig niyang bumukas ang pinto sa likod niya. Mabilis niyang pinahid ang luha bago humarap. Nakita niyang lumabas doon si Larkin. Elise. Ang boses nito malamig pero may bahid ng pag-aalala. We need to talk. Napalunok lang siya. Habang ramdam niya ang panginginig ng kanyang kamay. Bakit, Larkin? Malakas niyang tanong. Ba't kailangan mo pa akong saktan ng ganito? Ba't mo kailangan husgahan ako ng ganun kabilis? Napatigil ang binata. Kita sa mga mata nito ang bahagyang gulat. I thought you used me. Akala mo? Hindi mo man lang ako binigyan ng pagkakataon na ipagtanggol yung sarili ko. Hinusgahan mo ako base sa isang kasinungalingan. Elise, I'm sorry. I should have listened. Pero hindi siya nagpatinag. Lumapit siya ng ilang hakbang. Ang kanyang mga mata diretsyo nakatuon kay Larkin. You judge me so easily. You never trusted me. Diba? The whole month, I'm trying to prove myself with every clean way. I'm doing something to prove you. To prove you that I can. Na hindi lang ako yung spoiled brat na nakilala mo. That I've grew into something better. Hindi ko in-expect na sa lalaking minahal ko pa talaga magmumula ang... Minahal? Napasinghap ang binata. Natigilan naman siya na mapagtanto ang sinabi. Pero wala na siya magagawa. Nasabi niya na. Oh, totoo yun. Minahal kita. So what? It doesn't matter anymore. The way you judge me, alam ko na sa sarili ko. Wala ka talagang nararamdaman sa akin. At pa nga ba? Diba? It's been 4 long years. Of course you've changed. Your feelings fade away. Hindi agad nakapagsalita si Larkin. Elise, It's okay. Kasalanan ko naman. Hindi kita masisisi. You gave me a chance and that's enough. Ayoko na rin na madamay ka sa mga issues ko. Pinaghirapan mong itatag yung sarili mo. Yung yaman mo. Ipo-pull out ko na yung proposal. You don't have to do anything for me. Wala ka ng responsibilidad sa akin. But I'm here still thanking you for giving me the chance. And thank you for the kiss that I never expected, that I needed to clear my head. The kiss that proved that I love you since then. Ang huling mga salita na yon, hindi niya maamin. Alam niya kung hanggang saan lang siya. Alam niya ang posisyon niya. Isa na lang siyang broke girl ngayon. Hindi na spoiled at mataas ang pride na kagaya noon. Fine. Hindi mo na kailangan bumalik na opisina. Ipadadala ko na lang sa kumpanya niyo ang documents so you can leave now.
Malamig ang tono nito. Maging ang ekspresyon nito ay matigas at malamig din. Inaasahan niya na ito. Pero hindi pa rin niya mapigil ang puso sa pagkadurog. Kaya naman pinilit niyang magbigay ng matamis na ngiti. Bago tuluyang lampasan nito para makaalis na sa lugar na yon. Hindi alam ni Elise kung ilang beses siyang sinigawan ng ama. Nakaluhod na siya sa harap nito. Pakiramdam niya, dudugo na ang tuhod niya. Itinapon nito sa kanya ang papeles. Naramdaman niya ang tinginan ng tauhan nila sa labas ng opisina. Paano ba namang hindi? Kitang-kita sila sa glass wall na naghahati sa kanila sa mga ito. Hindi ba sinabi ko sa'yo? Kung hindi mo siya makukumbinsi, huwag ka na magpakita sa akin. Akala ko ba, ayos na naging lagay niyo sa loob ng isang buwan, palpak ka talaga. Dad, sinubukan ko naman. But you didn't try harder. Ano naman kung lumabas sa article na yun na nagsasabing nilalandi mo si Mr. Hernandez, so what? Gawin mo lahat? Play dirty, play harder. Natigilan siya sa sinabi ng ama. I'm not that kind of woman, Dad. Ano ba ba akala niyo? Na talagang ginawa ko yun para akitin siya? Na talagang lalagpas ako para lang sa pirma niya? Why not? Hindi ba't gustong-gusto mo mapasayo ang kumpanya? You will do anything. You will get everything. Hindi siya nakapagsalita. Pakiramdam niya, mas masakit pa ang sinabi ng ama niya kaysa sa mga nabasa niya sa article. May charity gala mamaya. You will attend that gala and convince Mr. Hernandez to sign that document. Napakuyom siya ng kanyang kamao. Ano bang kailangan niyang gawin? Paano niya pahaharapin ang binata? Napakuyom siya ng kamao. Hindi siya ganon. Hindi siya katulad ng babaeng iniisip ng kanyang ama. She would never sell herself for a deal. Never. Ilang oras pa ang lumipas. Nagdesisyon siyang sumama sa charity gala. Hindi para sumunod sa utos ng ama, kundi para ipakita sa lahat na kaya niyang manindigan para sa sarili niya. Kaya niyang harapin ang mundo kahit sirain siya ng kasinungalingan. Nang bumaba siya mula sa kanyang sasakyan, agad siyang sinalubong ng malalakas na flash ng kamera. Naririnig niya ang bulungan ng mga reporters, ang chismis tungkol sa kanya at kay Larkin. Buhay na buhay pa rin. Pero hindi siya nagpatinag. Tumuwid siya ng tindig, itinaas ang baba at naglakad ng diretso papasok sa Grand Hall. Pagpasok niya sa ballroom, agad niyang naramdaman ang bigat ng mata ng tao sa paligid. Narinig niya ang pabulong na komento, mga lihim na tinginan. Pero tinuloy niya pa rin ang paglalakad. Sa gitna ng ballroom nakita niya si Larkin. Matikas, seryoso, malamig ang ekspresyon. Hindi niya maiwasang titigan ito ng ilang segundo. Ang alaala ng huling pagkikita nila sa rooftop bumalik sa kanyang isipan. Pero bago pa siya tuluyang madala ng damdamin, biglang lumapit sa kanya si Andrew. Ang ex-fiancé niya na pinagkasundo sa kanya ng ama. Nakangisi ito habang sumisimsim ng alak. Ang mga mata nito ay puno ng pangungutya. Well, well, well. Look who decided to finally show up. Malamig na sabi nito habang nakatayo sa harapan niya. I heard. You had a little falling out with Mr. Hernandez. Looks like your plan backfired, huh? Mabilis na napuno ng galit ang dibdib niya. I don't have time for your nonsense, Andrew. Kung nandito ka para mang-asar, find someone else. Pero hindi umatras ang lalaki. Lumapit ito at halos magdikit ang kanilang katawan. Come on, Elise. You really thought you could handle a man like Larkin Hernandez? You're out of his league. Bago pa siya makapagsalita, bigla niyang naramdaman na may humawak sa kanyang braso. Napalingon siya at nakita si Larkin na nakatitig kay Andrew, nang malamig at mapanganib. May problema ba dito? Larkin, we were just catching up. Hindi na sumagot ang binata. Hinilan lang siya nito palayo kay Andrew. Dinala siya ni Larkin sa isang tahimik na sulok ng ballroom, malayo sa mga matang nagmamasid. Bakit ka nandito? Nandito ako para sa kumpanya ng pamilya ko. Kahit ilang beses mo ako itulak palayo, I won't back down. Hindi ako kagaya ng iniisip mo, Larkin. I misjudge you. Mahinang sabi nito. But I can take back what I said. I can't undo the damage. I know. Wala na nga akong inaasahan mula sa'yo. I'll stand on my own, Larkin. I don't need you. Bago pa makapagsalita ang binata, mabilis siyang lumayo. Alam niyang kung magtatagal pa siya doon,
Baka hindi niya nakayanin. Habang naglalakad siya palayo, ramdam niya ang mabigat na titig ni Larkin. Parang isang malamig na hangin na patuloy sumusunod sa kanya. I still love you, Elise. Natigilan siya sa sinabi nito. Kinukumpirma kung tama ba ang narinig niya. Nang makita kita noong araw na yon, na pumasok na lang sa opisina ko, bumalik sa sistema ko ang pakiramdam ng unang beses kita nakita. It never changed. Ang kinang sa paligid mo hindi nawala. Para may sarili kang spotlight na kumikintab sa mga mata ko. Nagbalik sa akin lahat kung paano tumigil ang mundo ko, kung paano bumilis ang tibok ng puso ko. Pero itinago ko yun sa malamig na pagtrato ko sa'yo. Ang akala ko sa ganung paraan mapipigilan ko ang sarili kong mahulog na naman sa'yo. Dahil ano pa bang aasahan ko? You rejected me so many times, million times. Sinubukan ko magbigay ng masasakit na salita to push you away. Para ikaw tumagkusang umatras. Dahil alam ko mapapagod ka din. But as I expected, you never back down. Talagang ginagawa mo ang lahat para makuha ang gusto mo. Larkin, kung pagbibintangan mo ako na talagang inaakit kita. I was tempted. Ako ang unang nagiba. Ako yung nakaramdam. I crossed the line. Ako ang dapat na paratangan nila because I will admit that I did try to seduce you. I am guilty. Napanganga siya sa sinabi nito. That's why I get mad. Because I am willing to cross every line. I am willing to ruin every wall, and I made a mistake. I wrongfully accused someone I care about. Someone who didn't deserve my anger and mistrust. Elise Rios is not a schemer. She is not someone who would use others for her own gain. Nagulat na lang si Elise nang makita niya ang sunod-sunod na pag-click ng camera at ang pagdami ng reporters. She is the woman of integrity, strength, and courage, and I was a fool for doubting that. Tuluyan ang bumagsak ang luha na pinipigilan ni Elise. Naramdaman niyang tumigil ang binata sa pagsasalita. Larkin, hindi ko alam kung anong sasabihin ko sa lahat ng ito. I never expected you to admit something like that. And I never imagined na darating yung araw na aaminin mo na may halaga pa din ako sa'yo. Kahit pa ilang beses ko nang sinaktan ng damdamin mo nun. Yes, I rejected you before. At alam ko hindi naging madali yun para sa'yo. Pero gusto ko malaman mo na hindi ko ginawa yun dahil wala kang halaga sa akin. In fact, I pushed you away because I was scared. I was scared of falling for someone as intense and passionate as you. Takot ako na baka hindi ko kayang tanggapin yung pagmamahal mo. Na hindi ko kayang dalhin yung bigat ng pagmamahal mo. Natakot ako masaktan. Pero mas masakit pala. Napaulit-ulit kitang pinagtatabuyan. Napaulit-ulit kong tinatanggi yung nararamdaman ko para sa'yo. Lumapit siya. Halos magdikit ang katawan nila. Nakita niyang bumigat ang paghinga ni Larkin. I'm sorry. I'm sorry for hurting you. I'm sorry for pushing you away. And I'm sorry for doubting you. Naramdaman niyang bahagyang panginginig ng kamay ng lalaki. Nang hawakan nito ang kanyang braso. Elise. But this time, I won't run anymore. I will stand by you. Hindi na ako matatakot because I know that I'm in love with you. Nakita niya ang mga mata ng bisita na puno ng pagkamangha. At kahit pa alam niyang magiging malaking balita ang ginawa niya, wala na siyang pakialam. Dahan-dahang inilapit ni Larkin ang kanyang muka. I won't let you go this time, Elise. At bago pa siya makapagsalita, hinila siya nito at palapit at hinalikan sa harap ng maraming tao. Isang halik na puno ng damdamin. Isang halik na matagal na nilang itinatago. Dahil sa sandaling yun, alam nila na sila lang dalawa ang umiiral. Pagbukas pa lang niya ng pinto ng opisina ng kanyang ama, agad siyang sinulubong nito ng malamig na tingin. Dad, we need to talk. Huwag mo na akong kumbinsihin. Pinahiya mo ako kagabi. Ginawa mo akong katatawanan sa harap ng lahat. Hindi mo na ako mapapalambot. Pero hindi siya nagpatinag. I'm not here to beg your approval, Dad. I am here to tell you that I'm taking over the company. I will no longer let you manipulate me. I will no longer let you control my life.
I will prove to you that I'm capable of running this company more than anyone. At gagawin ko to hindi para sa'yo kundi para sa sarili ko. You think you can handle this, Elise? I know I can, at hindi mo ako mapipigilan. Tumangutango ang kanyang ama. You really matured and strong like your mom. Fine. Tatanggapin ko na talo mo ako. It's all yours now. Natigilan siya sa sinabi ng ama. Lalo na makita niya ang satisfied ditong ngiti. Naguguluhan siya pero hindi niya na yun pinansin. Paglabas ni Elise sa opisina ng kanyang ama, naramdaman niya ang bigat na gumaan sa kanyang balikat. Ngunit hindi pa siya nakakalayo na makita niya si Larkin na nakasandal sa pader. Nakangiti at tila nag-aabang. You did it. I'm proud of you. Napalunok siya at naramdaman ng mabilis na tibok ng kanyang puso. Larkin, what are you doing here? Hinawakan nito ang kanyang kamay. I came here to pick up my girlfriend. I can't let the CEO of a billion-dollar company walk out alone. So bodyguard na kita ngayon? Nakangiti niyang tanong. No, I'm your partner. Your number one supporter. And the man who will never let go of you again. Never. Ever. Again. At bago pa siya makapagsalita, hinalikan na siya nito sa labi. Sa bisig nito, naramdaman niyang worth it ang mga taon na nasayang. Dahil mas umusbong yun ng mas maganda sa tamang panahon. Sa panahong inilaan sa kanila ng tadhana. At sa pagkakataong ito na yung tamang oras para sa kanila. Sa proseso ng pagmamahal dito, natagpuan niya ang sarili na kinakaya ang lahat ng pagsubok. At ang pagmamahal nila sa isa't isa ang kanilang magiging panangga sa mga susunod na problemang kanilang kakaharapin. Dahil siya si Elise Rios, ang anak mayaman na habang buhay papahalagahan at iibigin si Larkin Hernandez, ang lalaking ilang beses niyang nireject, ngunit nanatili at patuloy na minamahal siya. The end.